to San Beda College, Alabang, and to the City Government of Muntinlupa, thank you for providing me with 4 years of academic scholarship. Buong puso kong ipagmamalaki na ako ay produkto ng libre ngunit de kalidad na edukasyon. So basically, what I did was to study the topics 3 times. Kung mapagod man po ko, parang na-devote ko po yung oras dun sa mga mas mahihirap na part na mas kailangan po ng energy ko. Siguro, ang ginagawa ko na lang din, parang inaalala ko na lang din na pressure is a privilege. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng option na makarating sa ganitong posisyon eh. Parang hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong opportunity para patunayan yung sarili nila eh. Hi, ako si Jesser at ito ang Kape at Puwis. Together with me is another student that I am proud, kagaya ng mga previous na mga guests ko. So please introduce yourself, Nathan. So, hello po. Hello po sa lahat ng nanonood ng Kape at Buwis by Sir Jesser Javier. So, my name po is Nathan Chester H. Casacop. I graduated the batch valedictorian during senior high school. I studied at Muntinlupa Science High School. I got highest honors with a 98% general weighted average. In college, I studied at San Beda College, Alabang. I graduated recently as a summa cum laude from Bachelor of Science in Accountancy, garnering rank 1 in Bachelor of Science in Accountancy and receiving the St. Maur Area of Excellence Awardee, being the highest in my program. Wala akong masabi sa award. So worth it talaga to become the guest speaker for this episode. So, the reason kaya kita in-invite dito, Nathan, is kagaya nung previous episode natin, is because we would like to acquire some insights sa'yo. Ano ba yung mga naging journey mo during your study? Tsaka baka makapagbigay ka na rin ng tips and tricks para po ma-improve nila yung mga grades nila, lalo na yung mga first year, yung papasok dito sa CPA or dito sa BSA journey. So, first is, palagay mo ba, kailan nagsimula yung study habit mo? Nag-start ba siya during your high school or elementary days? Napansin mo ba yan na ito na yung study habit mo or nag-establish ka talaga, pinagtuunan mo ng pansin, ginawa mo ng parang observation para maka-establish ka ng talagang magandang study habit? Nung high school, I would then say po na nung high school pa lang is parang well-established na kasi siguro po parang tulad din naman po ng kahit na sinong bata, parang nung high school stage po, parang nasa exploration stage pa lang po. So parang medyo loko-loko din po ako noon. Pero nag-aaral naman po ako ng matino. Actually, din po ako, may graduate din po ako ng may honors noon. Pero I think yung maayos po na study habit is nagsimula lang po nung senior high school ako. Kasi nung senior high school po ako, parang well-established naman na po sa akin na parang magbi-BSA talaga ako nung college ako. So I knew at that point already na parang I had to exert more efforts than the bare minimum. So nung senior high school pa lang po, parang meron na po talaga akong study habit na sinusunod ko. During that time po kasi parang na-inspire po ako sa senior high school teacher ko na advisor ko rin po that time na sobrang sipag pong magturo ng accounting. CPA din po siya and parang dalawa lang po silang CPA sa Muntinlupa na nagtuturo ng FABM. So parang malaking impact po siya para sa akin na para makabuo ng solid na study habit since she mentioned na parang there is no other secret recipe than hard work para maging CPA. So that point po, meron na po talaga akong study habit. Senior high school pa lang po. So advantages pala talaga, no, na high school pa lang, kahit pa paano, meron ka na na-establish na study habit. Alright. So, yun na, nabanggit na yung study habit. Can you give us some insight paano yung nagiging study habit mo, lalo na during ng college? Ilang hours ba yung preparation mo, inaaral mo every night ba or umaga? Kasi 'di ba depende yan sa personality. Kagaya ko personally, tuwing gabi lang ako nag-aaral. In fact, hindi lang gabi. Malilim na gabi hanggang madaling araw. Then meron ka bang designated na topic? Meron ba gano'ng katagal ba or ilang topic
per night, ganun. So, ano po, yung study habit ko po during college po is I call it as a triple study method. So basically, what I did was to study the topics 3 times. So the first preparation or the first stage happens when doing advanced study. I call this advanced study phase. So dito pa lang, before ako pumasok sa professor ko, I make it a habit po na parang nabasa ko na yung lesson ahead of time, yung ituturo niya. So at this point, parang ang ginagawa ko po the day before or the week before, parang nagpe-prepare na po ako ng questions for parts na hindi ko maintindihan during my self-study phase. Sometimes, nagchat-chat na ako sa mga professors ko kung ano yung next lesson na i-cover para mabasa ko na siya ahead of time. So, hindi naman necessarily during this point na parang dapat ma-master mo na agad. Since syempre, nagsisimula ka pa lang naman eh. Pero for me, parang at this point kasi, dapat may fundamentals ka na, dapat ahead ka na eh, na parang pag dumating na yung oras na ituturo na, parang hindi ka na masyadong mahihirapan kasi nag-advance study ka na. So the second phase of the triple study method is which I call the discussion phase. So dito naman, ito na yung point na ituturo na ng prof mo yung questions na naka-prepare. And if I think mas magbe-benefit yung class kapag tinanong ko yung mga questions na pinrepare ko nung unang phase, which is the advanced study, itatanong ko siya during discussion. At this point, confident ako na hindi na ako masyado nahihirapan kasi parang pumapasok na lang ako para i-recall yung natutunan ko and para i-confirm kung ano yung natutunan ko during the advanced study phase. So parang hindi na ako papasok na parang walang baon na kahit anong knowledge, ganun. Although, masasabi ko na at this point, parang marami pang tinuturong bago yung professor. At least kahit paano, meron na akong foundation na pinanghuhugutan na parang hindi na bago sa akin yung mga tinuturo ng mga prof. And I think parang mas value adding na lang, parang value adding knowledge na lang kung meron pang idadagdag yung prof ko. Pero at the very least, meron na akong fundamentals. So lastly, in the phase is the assessment phase. So after ituro ng prof, syempre magsasagot na ako ng test banks, ng review books, or anything na ma-assess ko if nagets ko ba yung mga tinuro ng mga professor ko and yung mga natutunan ko on my own. So for me, this is the hardest kasi sa dami ng available materials, you really have to select kung alin yung pinaka-best dun na parang mag-help sa'yo para ma-ace mo yung exams. So for the theory-intensive subjects like RFBT and auditing theory, I would suggest that you answer many questions as possible kasi ang labanan mostly kapag theoretical is paramihan din ng nasagot na tanong. So, for the problem-intensive subjects naman like FAR and AFAR or MAS, I only choose 2 books na lang. Like for example, in MAS, if I want to learn the fundamentals of the concepts, my go-to book would be Roque. But if I wanted to know the twist and the in-details of the problem, then I would have to open Bobadilla. So, ganun lang. Parang for problem-intensive subjects, nagre-reserve ako ng 2 materials or 2 books and then may review center handouts pang practice. So, after ko makomplete yung advanced study, yung discussion, and then yung assessment phase, doon na ako magre-recall. So, parang mag-aalat ako ng 1 to 2 hours a day or even after a week kung kailan ko siya natutunan para mabalikan yun. Kasi for me, parang etong phase na to, tong recall phase, parang equally important lang siya kagaya ng mga una kong ginawa. Kasi kapag nalimutan mo yung lesson, ang tendency, uulitin mo na naman yung process, parang lalong tatagal, parang for me, mas inefficient siya. So parang dapat mag-alat ka na lang ng kahit konting oras after a week or after a day na matutunan mo para mabalikan mo kung ano man yung inaral mo. Since ang tendency, pag meron tayong natututunan ng mga bagong bagay, parang nakakalimutan na natin yung mga dati nating inaral. So parang for me, recall is just equally important as if you're learning the lesson on its first time. So parang yun. For the number of hours naman, parang I think wala naman din kasing fix kasi parang depende rin yun sa mood ko. So for that day, parang I make it sure na parang every day as much as possible except Sunday. Siguro na makapag-aral ako. Parang walang fixed na hours per day pero I make it a habit na parang mag-show up every day. So for me kasi consistency beats intensity. So parang walang saysay na ibuhos mo lahat ng efforts mo for this day only to know na mapapagod ka on the next day and mababurn out ka lang. So for the subject naman, parang ang masasuggest ko for me, yung method na nag-work po sa akin is parang 1 subject lang per day kasi parang kapag madaming subjects yung inaaral mo, like magdatatlong subject ka, parang ang tendency nun,
parang maguguluhan ka na pero wala ka namang mareretain. So walang point yun kung ganun lang din yung mangyayari. So ngayon sa review, parang one day, one subject lang din ako. Pero if malapit na yung pre-boards and nangangailangan talaga na parang pagsabay-sabay na, syempre wala na talagang choice kundi mag 2 subjects or 3 subjects. Pero hindi umaabot sa point na kailangan aralin mo lahat ng subjects per day kasi yun, ma-overload ka lang. Yan, true dun sa mga overload. Pero yung sa subject mo, nabanggit mo, at least one subject per day, di ba? Pero meron ka bang strict rule na dapat Monday, ito yung subject ko, ito dapat yung sa Tuesday, ito dapat sa Wednesday. May ganun ka ba na arrangement? Yung gano'n naman po, yung parang for Monday, MES ako, parang sinunod ko lang po yung parang yung schedule ng live lecture discussions dun sa review center na enrolled po ko. Like for example, Monday, MES, Tuesday, auditing theory, yung mga ganun po. Pero yun po, sinunod ko na lang po yung sa review center po. Okay. So maganda rin pala, no? Pagka sa review center, hindi iba-ibang subject yung tinuturo per day. Kasi during my time, nung ma-attend ako sa review center, sometimes 2 to 3 subjects per day yung inattendan ko. Kasi ginawa nila para hindi nakakalunod, hinati-hati yata ng 1 hour to 1.5 hour. So para hindi nakakalunod. Kasi morning session ako nun before. So maganda pala sometimes no per day para natutulungan din kayo ng schedule for tawag dito yung specific subject na pipiliin mo. Pero 'di ba nabanggit mo kanina yung combination ng subject na pumipili ka ba ng subject na compatible with each other? Kasi gaya ko, 'di ba sabi mo pagka pre-board sometimes may maghahabol ka, minsan kailangan madaming subject. Ako nung nagre-review ako sa board exam, ang ginagawa ko, pine-pair ko yung magkamuka. For example, MAS tsaka AFAR kasi pareha sila may cost accounting eh. Tapos si audit at saka si FAR, pareha sila ng concept. Though iba yung sa theory. Si RFBT tsaka si taxation, yung language nila medyo pareha. So may ganun ka rin bang strategy? Opo, parang similar lang din naman po yung ginagawa ko sa inyo, sir. Parang nagmi-mix and match po ko. Like for example, sa isang araw po, may isang problem-intensive subject, tapos meron din naman pong theory-intensive subject. Like for example po, yung RFBT and tax, unahin ko po muna yung tax kasi medyo maraming computation, especially sa business tax. So if parang napapagod na po ako, parang dun po ako magta-transition sa RFBT na puro theories naman po. Tapos same din po, like for example, sa MAS, kapag feel ko po parang sobrang pagod na ako mag-solve sa capital budgeting, lilipat na po ako sa Odteo, ganun. Tapos po, yun lang naman po, parang pinagko-combine ko po yung impact ng problem and ng theory para hindi po masyadong mabigat. Like kung pagsasamahin ko na far and far, pero parang mahirap na po yun masyado. So, ang ginagawa ko po, isang problem na subject, isang theory na subject. Okay. Anong ginagawa mo? Inuuna mo ba yung mas mahirap kaysa sa mas madali? Kasi ako baliktad eh. Mas madali muna bago mas mahirap. Tapos yung isang na-interview ko before, baliktad naman siya. Mas mahirap muna bago yung mas madali. Doon naman po, sa ganun naman po sir, parang mas inuuna ko po yung mas mahirap. Kasi parang, ang paniniwala ko po sir, parang kapag nagawa ko na tong mahirap, kayang-kaya ko na yung mga susunod na parts na mas madadali po eh. So parang unahin ko po muna yung mas mahirap. At least, kung mapagod man po ko, parang na-devote ko po yung oras doon sa mga mas mahihirap na part na mas kailangan po ng energy ko. And usually naman po, yung mga tinitira ko po na yung parang mga madadali po, parang kahit papano po, yun po yung mga subject na parang malakas na yung fundamentals ko ng undergrad. Yung parang recall na lang po talaga. So, mas inuuna ko po yung mga problem-intensive subjects. Like for example, FAR na hindi po maganda yung fundamentals ko. Tapos, tsaka ko po sisingitan ng mga theory-intensive subject. Like for example, Odteo, na medyo kahit papano, gamay ko na po ng undergrad. Okay. Maganda nga yun. No? Pero, meron ka bang specific na oras kung kailan ka mas effective mag-aral? Dati po sir, nung senior high school po, and even nung college, parang effective po talaga sa akin if gabi and hapon po. Like hapon po mag start. Pero po, since nung nag-start po yung review season, parang
I make it a habit na po na parang gumising po talaga ng maaga. Like parang pinilit ko po talaga na maging morning person po ko kasi sa board exam naman po, umaga din po yung start ng exam eh. So parang kailangan mong sanayin din talaga yung katawan mo na parang gumising din po ng maaga para magkaroon ka ng discipline na kapag dumating na yung board exam, hindi ka na mag-a-adjust kasi parang sanay ka na gumising po ng maaga. So, ngayong review season po, nag-start po ako ng umaga po. And then, yun po, parang more on video lecture sa umaga, manonood ka ng mga discussion, ganun. Tapos, for the rest of the day, kapag maluwag pa yung oras, puro solve na po talaga yun. Kailangan talaga parang batak ka din po mag-solve. Eh. Like sa exercises, magsasagot ng review books, ng monthly assessment, yung mga ganun po. Hmm. Pero ano ba mas strength mo? Are you more on computational person or more on theoretical person? Parang mas gusto ko po yung theoretical. Parang mas killing in po ako sa mga subjects na theoretical kasi parang mas favorite ko po yung RFBT, yung auditing theory. Pero I wouldn't say na nine-neglect ko yung problem solving like far and afar. Parang siguro mas mahal ko lang kahit pa paano yung RFBT and Odd Teo. Pero hindi Yeah. naman ibig sabihin nun na hindi na ako mag-aaral for far and afar po. Yun po. Yes, I understand. Now, balik tayo sa college. Sa college kasi, di ba, marami tayong struggles na sabay-sabay yan. May mga mahihirap na exams, no? May makakuha kang professor na mahirap mag-exam. Tapos, ang problema, sometimes, di pala sometimes, no? Major and minor, sabay po siya. Di ba? Ang problema pa kay minor is more on output based siya. Siyempre, the way they grade you, they expect you to provide an output. So, some of them will require you projects, will require you case study, will require you essay, something like that. So, paano mo na-balance yung major and minor subjects during your college days? Kasi, di ba sabi mo nga, you have to undergo yung three-phase study. So, syempre, doon pa lang, yung dalawa pa nga lang phase eh. Kakain na ng oras yung advanced study mo. Tapos may klase ka pa. Tapos you have to refresh pa, di ba? Yung i-recall mo pa yung tinuro. So, doon pa lang medyo ubos na yung oras eh. Paano pa yung delivery mo ng mga output na nire-require ng mga minor? So, yung for the distribution naman po ng aral, parang nung first year pa lang po kasi ako, parang masasabi ko naman po na talagang in-aim ko na po talaga maging summa cum laude. Like since day one pa lang po, parang I had my heart set on it na rin po. So, from the start, I would say naman po na parang equal naman po yung distribution ng pag-aaral ko. Like for example, yung minor and major subjects, pareho ko naman po silang inaaral. Pero siguro hindi po same ng level ng intensity ng aral. Kasi parang yun nga po, parang nasabi ko po earlier na parang mas matagal yung triple study method for major subjects eh. So parang kapag minor subjects po, hindi na po same ng level ng intensity ng pag-aaral. Parang hindi na po ako nagpa-practice ng mga review materials, mga ganun po. Pero nag-advance study pa rin naman po ako, pero hindi po kasing ganun katagal tulad nung sa major subjects. Kasi parang yung iba sasabihin parang minor subjects lang yan, wag mo nang aralin. Pero kapag aiming ka kasi for laude, parang kapag bumaba yung grade mo sa isang subject and then magka-DOS ako or magka 2.25 ako sa minor subjects, tanggal na ako sa laude eh. So parang at that point po, parang inisip ko na lang po na kahit ang daming ginagawa, kahit output-based, parang sinisingit ko na lang po sa oras, kadalasan po tuwing madaling araw. Yung kapag antok na po ko, doon ko na lang po sinisingit yung mga output-based. Pero hindi ko po talaga pinapabayaan kasi kapag pinabayaan ko po, tanggal na po ko sa Laude nung una pa lang po. Yes, yun nga. Medyo kakain talaga ng oras. Pero isa pang concern, since eto kakain din to ng oras eh. Ah, nag-join ka ba ng mga organizations or particularly kung naging officer ka or some of the organizations that require much of your hours? Kasi, di ba, dun pa lang sa study, tapos sa minor subjects, ubus na ng oras talaga. Ngayon, pagka nag-join ka pa ng organization, kakain pa lalo ng oras. Nag-join ka ba ng organization? Nung ano po, nung ang last time ko po na parang yung pinaka-active po mag-join ng org is high school pa. Parang nag-president po ako ng club nung high school pa po ko, which is English club. Pero after that po, parang hindi na po ako nag-officer ulit kasi yun nga po, parang ubus nga po yung oras mo. Pero parang I don't know if mako-consider pong club, pero sumali po ako sa JPIA Aces, which is yung sub-branch ng JPIA na parang
group po na parang nagpa-facilitate ng mga review sessions, ng mga distribution ng mga review materials, and then yung mga pagsali sa external competitions. Yun lang po yung parang sinalihan kong organization. Nag-try po ako nung una, nung freshman yata ako or nung sophomore ako na sumali sa Bedan Herald, yung publication team, yung journalism ng San Beda. Pero hindi ko po tinuloy kasi nga po parang mas priority ko talaga yung magkalaude. Pero if if I would tell it right now, honestly, if I had to go back to my college life again, I probably would have joined organizations po. Kasi nung sumali po ako sa ASET, yung sa UP Diliman, parang doon ko po nakita sa mga co-delegates ko na how they have grown from joining organizations. And siguro, napaisip lang ako na baka if mas nag-join ako ng organization, parang baka mas mag-grow din ako kahit nahahati yung oras ko. I think organizations po, they will enhance your time management skills, leadership and collaboration skills, and it will also expand your networking opportunities. So I believe that organizations are worth joining. Pero it depends din siguro sa personality mo kasi if easily distracted ka, then mag-focus ka na lang sa academics mo since ang trade-off din nun is yung time na ilalaan mo sa paggawa ng organization works. Pero yun nga, if I had to go back to my college life again, I would join organizations kasi parang I think nakita ko lang yung benefit nung pag-join ng organization nung nakagraduate na ako. Yes, true. Kahit papaano, no, yung organization, meron din namang naibibigay sa'yo, particularly yung mga skills. Lalo na kung magiging leader ka, so magkakaroon ka ng leadership skill. Kaya nga lang, yung problema doon kasi is that kakain ng oras eh. So you have to weigh in your choices. Ano ba yung magiging focus mo? More on goal ka ba na to achieve yung laude or to achieve your application skills in the future? Diba? Yun yung magiging application. Anyway, paano yung naging ano mo, balancing mo ng time mo? Kasi alaman natin na marami pa tayong ibang priorities other than study. So meron pa tayong social life, meron pa tayong mga family, 'di ba? Yung mga friends mo. Paano mo ginagawa yung time management mo pagdating sa study tsaka dito sa mga social life? Kumbaga, ang tawag natin diyan sa trabaho, work-life balance. Pero sa study, study-life balance, 'di ba? So paano yung ginagawa mo noon before? Lalo na sa college. Sir, nung ano po, nung college po, parang masasabi ko naman po na active yung social life ko nung first and second year ako. Kasi parang nung weekends po, minsan po talaga, hindi po talaga ako nag-aaral pag weekends. Parang gumagala po kasama po yung mga friends ko. And, or even kapag yung mga family, may mga family gatherings, nakaka-attend po ko nung first year and second year ako. Pero po nung nag-full face-to-face na po, hindi na po ako masyadong nagsasama. Parang once or twice a month na lang po ako nagala. Kasi parang ang naisip ko naman po nun, parang okay lang naman po i-trade off yung mga gala eh. Kasi parang mababalikan mo naman din yun eh. Pero kapag parang mas naging selfish lang ako that time na parang inisip ko na kapag natanggal ako sa Laude, parang baka pagsisiyan ko yun habang buhay eh. Parang during third year and fourth year, lalo nung synthesis, talagang nag-lock in na talaga ako na hindi ko na pinansin yung invite ng mga kaibigan ko pag magbi-BGC kami, ganun. Wala na akong pakialam kasi parang nasa point na ako na ang dami ko nang ininvest sa panahon sa BSA na to eh. Ngayon pa ba ako magagala, ganun. So parang nung first year and second year, doon ko lang po masasabi na meron po akong active social life kasi nakakaalis pa po ako. Pero nung third year and fourth year po, parang once or twice a month na lang po ako. Pero nung first year and second year po, parang inaalat ko po talaga yung weekends para magpahinga and then magliwaliw po. So totoo pala, no? Pagka medyo papalapit ka sa graduating years, paubos na ng paubos yung social life mo. Parang the more na palapit ng palapit ka na po sa mga dreams mo eh, parang doon po mas nagiging mahirap eh, na parang sasabihin po kasi nila parang kapag loud ka, ay ang galing-galing mo naman, pero parang hindi naman po nila napapansin na parang ang dami mo din sinasacrifice na oras para lang makuha yung award na yun. So I think yun din po yung magandang i-highlight na kapag loud ka, parang marami ka rin talagang ipagpapalit, talagang marami kang isasakripisyo, and parang hindi lang talaga basehan yung pure hard work and yung pure effort. Hindi rin yung talino eh. Pero yung parang willingness mo mag-take ng risk, yung willingness mo na parang ipagpalit yung mga bagay na ine-enjoy ng karaniwang tao eh. Parang ganun po for me. Yeah. True, medyo nakaka-relate ako nung nag-board exam ako, nagre-review ako sa board exam. Ang daming yaya ng mga friends ko, pero naandun ako sa review center, nakaupo ako. Sabi ko, nako, kailangan mo naman lang ignore to. Hindi ko mapapansin niya. May goal pa ako.
So, yun, nakaka-relate. By the way, um, mga review techniques mo, palagay mo ba merong mga hindi ina-apply yung mga ibang tao na nag-struggle sa grades, kaya nahihirapan sila? Do you think na sa your personal observation or palagay mo sa sarili mo, ano yung mga ina-apply mong strategy na hindi pa ina-apply ng mga ibang nahihirapan sa accountancy? I think wala naman pong unique sa study method ko. Pero siguro yung napansin ko po na parang mas lalong nagpapahirap sa mga BSA students is yung lack of preparation po. Kasi for me, wala naman pong masama na mag-enjoy ka, gumala ka, mag-party ka, mag-start ka ng side hustle mo, ng business mo. Pero if you really want to perform good sa exams mo, you really have to prepare better and earlier. Parang whether you are a freshman, a sophomore, or a junior student, you really have to treat every examination as if you were taking the board exam already. Kasi ganun po ako nung first year pa lang po ako na parang I really consider every classes as if I am already preparing for the board exam po. So parang you really have to consider every late night session as if you were already preparing for the CPA licensure examination. So if may quiz ka next week, it's advisable na parang mag-aral ka na ngayon pa lang, hindi mo ikakram lahat, hindi mo aaralin parang the night before na lang. So, yun yung napapansin ko po na kulang sa BSA students. Parang alam nating mahirap talaga yung program natin pero meron namang paraan para padaliin natin sa pamamagitan po ng mas pagpe-prepare ng mas maaga kasi ang tendency po kapag magpe-prepare ka the night before na lang parang gulo-gulo na yung utak mo nun hindi ka na matinong mag-isip nun kasi parang kinabukasan exam yun na nun. Unlike kapag medyo matagal pa, parang mahaba pa yung preparation mo, mas nakakapag-focus ka, mas nagre-retain sa yung concept. So yun yung tingin kong parang kulang sa mga ibang BSA students. Although nagka-cram din naman ako nung synthesis, pero parang hindi naman almost every week na parang mag-aaral lang ako kung kailan malapit na yung exam. So parang yun po yung napapansin ko na parang sa BEDA na parang yung iba po nahihirapan kasi parang hindi po sila nagpe-prepare ng mas maaga. Parang mag-aaral na lang po the night before. Yun po. Yun, oo nga. So, kailangan din talaga, no? So, maganda rin pala yung application mo ng three phase ng study. So, may advance pa din. Ito, a bit personal question. Ah, since you are a consistent honor student, syempre normal sa atin yan. Nakakaramdam tayo ng pressure. Nakakaramdam ka ba ng pressure? And then, do you think nakaka-apekto ba to sa study habit mo? Lalo ngayon, you are preparing with the CPA board exam. So, ganun ba kabigat? Malaki ba yung impact niyan sa preparation with the board exam? Actually, yung pressure po, never naman pong nawala yun since college. Kasi nung pumasok po ako ng college, syempre parang top 1 po ako. So parang initially, they told me na parang to maintain my scholarship, I have to rank 1 among all different programs. Which at first po, it sounds oddly weird Kasi parang ang hirap ng accountancy and to think na parang kailangan mong mag-top 1 sa lahat ng program, parang that's very impossible to think So parang that time pa lang po meron na po talagang pressure sa akin na parang kailangan kong mag-aral po ng mabuti And even now, ngayon sa board exam, parang hindi naman po nawala yung pressure, parang mas lalo nga lang po nag-intensify Kasi parang, syempre, ang tingin ng tao sa'yo, pag summa cum laude ka, it's either you pass the board exam or you top the board exam So parang walang option para bumagsak as a summa cum laude. So parang hindi gumaan yung pressure, lalo lang bumigat kung magiging honest ako. Pero I think parang siguro ang ginagawa ko na lang din, parang inaalala ko na lang din na pressure is a privilege. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng option na makarating sa ganitong posisyon Parang hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong opportunity para patunayan yung sarili nila So parang iniisip ko na kahit sobrang bigat po ng pressure, parang I was made and I was destined to be here. Parang nandito po ako for a reason So parang ginagawa ko na lang po talaga yung best ko. And then, para ma-avoid po yung pressure, minsan po, nagde-deactivate po ako sa social media para iwas din po sa mga sinasabi ng tao na parang kasi pag sasabihin nila, ay, si Nathan, kayang-kaya na yan, kahit di na mag-review for the board exam Yun yung kadalasan ko naririnig. So, minsan, para i-shrug off yung mga ganong thoughts, parang nagde-deactivate din po ako. Pero, yun nga po, parang ang above all this pressure po, parang tinitignan ko pa rin po siya as a blessing kasi yun nga po, hindi nga po lahat ng tao nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng laude. Yun po. Ayun, ang ganda na, no? So, rather than taking it
negatively. Ang ganda ng mindset mo. So you're taking it or considering it as a privilege. Ang ganda. Thank you. Thank you for that. Now, we are almost done. So bago natin tapusin yung ating session, meron ka bang pwedeng iwan na tips or tawag dito other techniques na pwedeng ituro doon sa mga gustong tumahak sa madugong journey ng BSA and eventually maging CPA? Ay, parang ngayon po parang tumataas yung balahibo ko kasi never ko na-imagine na dadating ako sa ganitong point na parang magbibigay ako ng tips kasi parang dati ako lang yung humihingi ng tips sa mga ate and kuya ko. So, if there would be tips po, ang masasabi ko po is if it is easy, then definitely it is not accountancy. That is why you have to choose this program with conviction and not out of compulsion because when challenges come along your way po, it's your own determination that will carry you through and not others belief. Like hindi naman po yung ibang tao ang magpapatuloy para sa iyo. So parang it's really important na kapag pumasok ka ng BSA, dapat decided ka na gusto mo talaga 'yon. Na importante na nandun yung passion mo and yung drive mo kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, tendency nun, hindi ka susuko kahit anong challenges yung binibigay sa'yo. Unlike kapag napipilitan ka lang gawin yung isang bagay, kapag na-confront ka ng isang challenge, kahit malaki siya or maliit, parang ang tendency nun, bigla ka na lang susuko kasi hindi mo naman gusto yung ginagawa mo eh. So parang in this program, failure is really inevitable. I may have graduated as a summa cum laude, but I was also once a struggling student who failed multiple quizzes and exams. In this program, many times you will feel like you are failing, but I hope you never consider yourself as a failure because your grades, they only measure a specific assessment or a specific quiz. But never these grades will tell you or will measure how will you be successful in this program. Parang kahit bumagsak ka or kahit magkaroon ka ng hindi pasadong quiz, parang hindi naman yun makakapagdikta kung aabot ka hanggang 4th year eh. Remember that consistency beats intensity. You have to show up every single day. You have to do it tired, broke, scared, and even unprepared. It's okay to unwind. It's okay to hang out after quizzes. It's okay to celebrate. And it's okay to go out of town whenever you're feeling exhausted or tired. But you have to remember that you have to do it responsibly. Because even though grades are just numbers, these numbers, strictly speaking, they can remove you out of the program. So while rest is necessary, you really have to double your efforts. So yun lang po, parang I never thought this day would come that I will say this, but I believe above all things that the BSA degree is always worth fighting for. Yun, ang ganda. Ang dami kong natutunan. Even ako personally, sabi ko, aba, hindi ko pa na-apply yung ibang concept or yung ibang beliefs na yan. Ang ganda ng belief mo. So, with that, sobrang thank you, Nathan. I hope maraming natutunan yung mga viewers. Ang ganda ng output talaga. So, this ends our session. Thank you, Nathan. Thank you din, viewers ng Kape at Buwis. See you next session. Thank you, Nathan.